Hello guys, bali ang gagawin natin ngayon ay ito namang hub nito. Ito yung ginawa natin kanina. So gagawin natin siya. Ang problema niya lumalagotok-lagotok to pag pinandar. Hindi lang rinig dyan dahil malayo. So paparinig ko na sa inyo kung ano yung tunog nito at anong dapat natin gawin dito. So ito na guys, paparinig ko sa inyo yung problema niya. Narinig nyo ba yun? Ayan. Ibig sabihin, tuyo na yung braso niyan sa loob, kaya pangat na yung mga bearing niya. Ayan. Ayan, wala na. Kali, bubuksan na natin siya. Kalasin na natin yung kanyang wheelset. Natin yung cam para makita nyo. Yan, bali una natin gagawin sa kanya, tatanggalin natin tong yung screwer nya. Tapos ibalik nyo tong pinaka-bolt nya rito, yung nut nya, para hindi nyo mawala, pati yung spring. Yan, tapos kukontrahin natin yun ng pangontra. Yan, dapat meron kayong ganito. Kita ba guys? Natin naman yung camera para makita nyo may gagawang kalokohan. Gamit tayo ng cog remover. Ayan. Sa katala. Ito yung cog remover natin guys. Ito nyo ba? Ayan yung tsura nyo. Tapos tanggalin nyo lang yan. Hindi pa masyadong baklas. Kailangan baklas na baklas yan. Ayan. Tapos tanggalin natin itong mga to. Patikog niya. Ayan. Ano na yung grasa na ito. Maintenance natin yung kanyang hub. Tapos dito tayo, gagamit tayo dyan ng flat screw manipis. Gagawin nyo sa flat screw manipis, sungkitin nyo lang to ang kanyang oil seal para matanggal. Yan. Tapos pag natanggal nyo na siya, ayan yung oil seal nya. Gagamit naman tayo ng manipis na size 15 or 16 na liabe. Ito, hinasa ko yan kung nakikita nyo. Ayan, in-grinder ko yan para lumipis siya. Susuksok nyo siya rito. Ayan. Pag naisuksok nyo siya dito, nakikita nyo ba guys? Ayan, sinuksok ko siya dyan sa part na yan. Ayan. Tapos gamit tayo ng size 17 naman. Size 17 na din na yabe. Ayan. Pagkokontrahin nyo lang silang dalawa. Ayan. Ingat kayo rito guys, matalim kasi ito yung rotor. Kaya ingatan nyo yung kamay nyo dyan. Mamasugatan kayo. Counterclockwise ang paluwag Bale ito, pinangontra lang natin siya. Ayan, papaliwanag ko sa inyo ng detail kung bakit kailangan natin ng ganyan. Detalyadong detalyado. Tapos dahil naluwagan na natin yun, luwagan naman natin to. Gamit kayo rito ng 17. Tapos kunin nyo uli yung size 16 nyo, pangontra.
Ayan, kinakamay na lang pala, kaya na. Bahain kasi sa kanila kaya nagkakatubig to. Masisira yung bearing kapag hindi nyo nirepack o maintenance yung bike. Yan. So ayan na. Italpikan yung mga bulitas nya. 9 na piraso yan guys, bilang natin yan. Ayan. Marumi na yung side ng kabila. Tapos itabi niyo yung mga bulitas. Saan na ba tayo? Side na to. Kunin natin yung mga bulitas nya. Ayan. Ayan pa ang kulang. Ito may 4 na tayo, bali 5 na lang kulang. Squat ang lalagyanan. Lagyan natin sa lalagyanan yung bulitas para hindi mawala. Susungkitin natin itong lock na to. Yan. Lagay din natin sa lalagyanan natin yan. Yan. Kapag yung ano nyo, kusa nalalaglag ng ganyan, ibig sabihin may tubig sa loob yan. Pero kung puro grasa pa yan, di basta-basta malalaglag yung mga bulitas niyan. Yan yung dahilan kung bakit siya tumutunog, lumalagutok, dahil wala na siyang grasa. Yan, so tabi muna natin ibang gamit para hindi nakaharang. Tapos dahil natanggal na natin yung bearing sa kabila, dito naman sa side na to, sungkitin nyo lang ulit ng flat screw. Yan, yan, nakita nyo yung kabilang side, okay pa siya, kaya alam may tubig na rin niya syempre. Tanggalin na rin natin, ayan o. Nakita nyo bumbu yung bearing niya, hindi nalalaglag kasi may grasa pa. Pero yung kabilang side, dahil wala na siyang grasa, kaya nalalaglag na yung mga bearing niya. Ayun ang issue niyan, kaya lumalagotok. Ayun o, kahit ganyan-ganyan ko, nahirapan para malagdag. Ayan, 9 na pirasong bearing yan na malalaki. Ayan, bilangin nyo pa, 9 pieces kada isang kopa. Tapos gagawin natin, dahil baklas na natin yan, dito naman tayo focus. Ayan, kuha muna tayo ng plywood para may patungan tayo. Ayan, dahil lumaga na, kaya maingay kong gabi pag nagpupukpok tayo, kaya ngayon ko na siya ginawa. Ayan, bali gagawin natin sa kanya, pupukpukin natin siya pa clockwise. Ayan, papakita ko sa inyo ganito ah. Ayan, tignan nyo yan. Ayan guys, kung nakikita nyo to, ito. Ayan yung palubog yan sa kahit ng kabila. Ayan, kung nakikita nyo yan, yan ang pinaka pupukpukin natin. Paluwag niyan pa clockwise yan. Ayan, ganito ang pukpok niya na, para talagang lumuwag siya. Ngayon, pupukpukin natin siya pa ganito, pa clockwise para lumuwag. Ayan, so okay na. Bali ganito gagawin natin, pa clockwise ang ano nito ah. Yung pinakita ko sa inyong awang na maliit, yung parang palubog, pupukpukin natin siya pa clockwise. Lakasan nyo para makalas ito. Yan. Yan. So lumuwag na siya. Kung hindi kaya na mag-isa, gagawin nyo dalawa pa clockwise. Sabay dapat yung pukpok pa ganyan. Ayan, 2 tao kayo gagawa para mabuksan nyo to. Yan yung technique dyan. Tapos lagyan nyo ng konting gaas para talagang smooth. Ayan, bali bubuksan na natin siya para makita nyo yung laman loob. Ayan, maraming bulitas to sa loob, kaya kailangan natin ng magnet dito. Ayan, tapos iangat na natin to guys. Puro bearing yan sa loob. Ayan, dami oh. Ayan, nakita nyo, puro kalawang, kaya siya lumalagotok. Ayan, kung gusto nyo mag-edit ng hub guys, papalitan nyo lang yung spring para ma-edit nyo siya.
Yan, napakaraming bearing yan. Kunin nyo lang yung mga bearing nya. Gamit kayo ng magnet para hindi mawala. Kita ba guys? Yan. Ilagdag nyo lang sa bearing lahat ng magnet, yung lahat ng ano nya. Ilagdag nyo lang sa magnet lahat ng bearing nya. Yan, nagkakamali-mali na tayo ng salita. Kaya may mga bearing pa rin sa loob. Daming bearing yan. Kaya kailangan matanggal nyo lahat yan. Yan, so yan ang itsura nya, tingnan nyo. Tapos ito, tingnan nyo rin. Yan, nakita nyo yung itsura nya sa loob. Yan. Kaya nangyayari dyan. Bali gagawin natin, lilinisin natin yan. Pauli tayo ng basahan. Yung mga pinaglumaan damit ni lolo't lola, o kaya pinaglumaan nyo, edi na yan. Para smooth ang galawan. Linisin lang natin maigi. Kuha kayo ng toothbrush para malinis yung loob. Pero linisin ko muna to. Ayan. Nakita niyo may washer siya rito, ano? Ayan. Pwede nyo tanggalin isang washer na yan pag malakas na yung uga ng hub nyo. Yung manipis lang tatanggalin nyo dyan. Tapos eto, brushin natin itong parte ng sagasaan ng ano nya, ng fouls, yung pinaka, ayan, yung pinakakapitan nya. Tapos toothbrushin nyo rin yung parte na yan para mawala yung mga kalakalawang. Tanggalin muna natin yung dalawang washer. Ayan, isang manipis, isang makapal. Kasi na kayo, medyo maingay dito guys sa labas. Ayan. Ayan, pag malinis na siya, okay na yan. Ito naman, linisin natin ng gusto. Tapos gagawin natin, dahil may bago pa tayong mga bearing dito, ito na gagamitin natin, mga bagong bearing. Kapag kinapos, pwede kayong pumili rin sa mga luma. Ayan, lagyan natin ng grasa. Kita ba yung mga pinagagawa natin kalokohan guys? Ayan, nakita niya meron pa siyang ano sa loob, may mga buhok-buhok. Tapos ito meron siyang o-ring. Ilinisin muna natin yung sa may o-ring nya banda. Ayan, tanggalin na rin natin yung fouls para malinis. Gamit lang tayong flat screw. Sungkitin nyo muna to ng flat screw. Ayan, para matanggal nyo yung pinaka fouls nya. Kung gusto nyo siyang edit, pwede nyo re-edit. Kaya lang ayaw ipa-edit ng may-ari eh. Kaya hindi natin siya pwedeng galawin. Para nga naman safe. Madali kasing masira yung mga ganito kapag in-edit eh. Ayan, punasan lang natin maigi to, mga fouls nya. Tapos itabi nyo na siya. Lagyan natin siya sa isang lalagyan. Ayan, kung nasan yung mga bulitas natin. Tapos punasan natin maigi to. Tanggalin muna natin yung o-ring nya rito. Ayan, punasan nyo rin yung o-ring nya para malinis sa malinis. Wala talagang katubig-tubig. Ayan. Tapos tabi nyo ulit sa lalagyanan para hindi mawala. Punasan natin maigi. So gamitin natin flat screw para malinis yung loob. Ayan.
Pag nalinis nyo na yan, malinis na malinis dapat. Yan, so malinis na. Bali gagawin naman natin, ibabalik na natin yung kanyang fouls. Pero bago natin ibalik, lagyan muna natin ng grasa yung sa may fouls parte nya. Ayan, dyan lagay kayo ng grasa para hindi umaupod agad yung fouls nyo. Nakakaupod kasi yan. Tapos ilagay na natin to. Lagay muna natin yung mga fouls bago natin tuluyang ikabit. Ayan, tapos gamitin nyo lang yung flat screw para may salpak nyo ng maganda yung fouls. Ayan. Yan. Sa kabila naman, gamitin nyo ulit flat screw, kakalang nyo lang siya sa gilid. Yan. Salpak nyo ulit yung fouls. Nakikita nyo ba yung ginagawa ko, guys? Yan, mangat na, diba? Tapos gamit ulit, salpak nyo ulit. Teka, ito may guide to, guys, ha. Kailangan na ito nakapasok dito. Nakikita nyo tong ano na to, parte na to, pasok nyo siya ron, yung guide. Ayan, dapat nandiyan dyan siya sa parte na yan. Hindi siya pwedeng mawala dyan. Isangat ulit natin to, salpak ulit natin yung fouls. Yan, yan, mangat na siya. Yan, dahil okay na siya, lagyan na natin ng grasa yung kabitan ng bearing para hindi maglaglagan yung bearing. Yan, makikita nyo naman kung saan yung lalagyanan niya kung hindi nyo makita na maigi rito. Yan, dito tayo maglalagay ng bearing na lang. Ay hindi, dito, tama dito, para kitang kita. Yan, fast forward natin para mabilis, para makita nya. Rage on that beat, going crazy. Yan guys, nakita nyo, pleto na yung bearing nya, 25 pieces kada isa. Magkakaiba kasi yan, meron ako nagawa 21 pieces, tapos ngayon ito 25 pieces ang kada isang parang kopa nya, yung gulungan ng bearing. Tapos ang gagawin muna natin dyan, lalagyan natin to ng grasa. Yan, kapalan na natin, pati yung pinaka ano ng prehab, yung sinasayaran ng fouls, lalagyan nyo rin yan, pero nilagyan ko na siya kanina. Yan, tapos huwag nyo kakalimutan tong pinaka washer nya, dalawang washer yan. Kung mauga na masyado yung hub nyo, pwede nyo nang tanggalin yung isang washer dyan. Yan, tapos ikutin nyo lang ng ganyan para pumasok. Tapos pag pumasok na siya, ikot, yan, sabay ano, sabay kabit, para malaman nyo kung may walang bulitas. Yan, okay naman siya. Tapos kakabit na natin tong lock nya. Yan, pinaka lock nut nya, ginugulungan ng bulitas. Dahil makapal na yung grasa sa loob, okay na yan. Yan, at malinis yan Saka nyo ikutin siya ng counterclockwise, yun ang pasikip nya. Yan, counterclockwise para smooth. Yan.
Gagamitan natin siya ng flat screw. Yan, tapos pag naramdaman nyo masikip na siya, okay na yan. Tapos linisan nyo na tong ano na to, kabitan ng mga ball bearing. Yan. Tapos gagawin natin, yan, pupukpukin natin ulit ito. Itong pinaka, yung kaninang pinukpok natin para lumuwag. Yan, dito. Yung palubog niya rito. Pasikip naman tayo ngayon. Ang pasikip din to guys, counterclockwise ah. Baliktad na ikot ng orasan. Tapos check nyo muna ng check, baka mamaya pakat. Ibig sabihin may nakakalsong bearing no pagpakat. Higpitan nyo to guys ah. Ayan, pupukaw natin siya. Kailangan malakas yung palo nyo dyan para talagang umigpit. Palong marino gagawin nyo dyan. Ayan, so maipit na siya. Ayan, okay na. Smooth na, hindi nakagaya kanina. Gagawin natin, lalagyan na natin ng grasa to. Kukunin natin mga ball bearing natin. Patapos na tayo. Lagyan na natin ng mga grasa to. Ayan, kapalan nyo na yung grasa dyan. Kabilaan dapat may grasa. Kabilang side naman tayo. Kita ba guys? Ayan. Medyo may grasa pa rin siya sa kabila. Ayan, kabilang side naman tayo. Linisan muna natin. Tapos lagyan na din natin ng grasa. Tapos pag nalagyan nyo na ng grasa, kunin nyo na yung mga ball bearing. Linisan. Ayan, may bearing na siya rito. 9 na piraso. Sa kabila naman tayo. Ayan, may bearing na rin siya, 9 na piraso. Bali gagawin natin, pupunin na natin siyang grasa. Kapalan natin. Ayan. Pati kabila. Kailangan makapal din. Parang mukha lang natin minsan. Huwag mubura out tayo sa ride. Ayan. Ayan, pag nalagyan na natin siya, bali gagawin natin, kakabit na natin yung kanyang mga pinakalak niya dyan para hindi lumuha yung bearing o hindi mapasukan ng tubig. Yan, kakabit lang natin to. Itong dito sa side na to. Teka, parang mali. Tama ba? Kaya, sa kabila pala to. Dito to sa side ng prehab. Yan, baganto ang kabit niyan. Yan, baon nyo lang dyan. Kahit kamay lang, kaya na yan. Sa kabila naman tayo. Lagay din natin siya. Ito. Baganto ulit. Mataob. Yan. Pag naikabit na natin siya, ito kailangan pukpukin ng konti ito eh. Para lumapat lang. Tapos okay na yan. Kukunin naman natin pinaka-ehe nya. Yan, so guys, ito na. Kakabit na natin to. Bali kakabit natin to sa prehab. Yan. Sa kabilang side. Naikabit na natin siya, ilapag na natin dyan. Tapos kabit natin yung kono nya. Ayan, kailangan malilinis na yan para ikakabit nya na lang. Kinapalan na natin yung grasa para smooth na yung galawan nya.
Ayan, pag naramdaman nyo ng humigpit na siya, testing nyo muna. Ayan. Kailangan medyo pumakat siya guys. Kasi pag kinontra nyo, luluwag pa yan. Medyo pakat lang hindi pakat na pakat. Ayan. Tapos pag okay na, ganyan na, kukunin nyo yung washer nya. Tapos kakabit na natin yung pinaka spacer nya. Tapos ito naman, pinaka lock nut nya, size 17. Ayan. Naikabit nyo na yung lock nut nya. Ayan. Higpitan na natin si lock nut ng konti. Tapos kapain natin. Ayan. Dahil ayan, kung nararamdaman yung maganit siya, tama lang. Kailangan maganit siya ng konti dahil luluwag pa yan pag kinontra na natin ito. Ayan, kukontra na natin siya. Ayan. Mas pakiramdaman nyo kung may uga. Ayan, wala, smooth na smooth. Ganito dapat ang gawa guys Hindi pwedeng dito lang kayo mag testing. Ayan, kailangan dalawa. Ayan, smooth na smooth yung galawan na itong natin. Gawa natin na to. Tapos gagawin natin, okay natin padiin tong pinaka-washer na ito. Ayan. Para bumaon ng konti. Konti lang. Huwag niyo sagad talaga. Baka mamaya pumakat yan sa galawan yan. Ayan. So ayan, kakabit na natin yung pinaka oil seal nya. Ayan, kakabit nyo lang ng ganyan yan. Ayan, tapos kailangan to nakalapat to guys, para smooth yung galawan. Pasok nyo lang sa mismong spacer. Yan. Yan, okay na. Tapos gagawin natin, kakabit na natin yung cogs nya. Yan, hanapin lang natin yung pinaka timing nya, pinaka kagatan nya, may maliit yan. Yan, salpak na lang. Kasi ito rin, meron ding maliit na yan, guide. Tapos pinakadulo nya, top. Palit din natin, may guide pa rin yan. Tapos yung lock. Gamit tayo ng cog remover. Yan, kailangan kinakamay muna para hindi ma-lost thread. Tapos gamit tayo ng 24. Yan, tapos ipitan na natin ito ng 24 o katala kung mayroon kayong katala. Yan, hindi nyo na kailangan yung pangontra dyan na parang chain lock. Yan, tapos testing nyo. Yan, tutunog pa yan kasi makapal pa yung grasa sa loob. Pero mas smooth to, mas maganda yung ganito. Yan. So dahil okay na siya, ang gagawin naman natin sa kanya, kakabit natin yung rotor. So ayan, nakakabit na yung rotor nya. Kakabit naman natin ngayon yung, pero huwag niyong gagawin yung binabagsak na gano'n. Walang gumagawa niyan. Para lang sa video natin yan. Tapos kakabit natin to. Ayan, sa rotor side. Kita ba guys yung ginagawa natin? Ayan, itong spring. Yan, yan. Kasi itong nut nya, kabit yung pagganyan. Tapos kabit na natin siya sa frame. Yan, okay na yun guys. Ingatan nyo yung magkaroon ng grasa itong rotor nya. Dahil pag nagkaroon ng grasa yan, ang magiging problema niyan, iingay yan. Tapos hihina yung preno nyo. Yan. So guys, kabit na natin siya. Tara! Yan. Pasok na siya. Kailangan naka-centering gulong guys para talagang wala nang aberya.
Yan. Basta kasi hindi masisenter yung gano'n yan. Tapos tansyahin nyo yung higpit nito. Huwag sobrang higpit, baka mabali niya. Yung quick release. Yan. Sipitan na natin yung quick release niya. Yan. Tapos testing na natin guys kung sumasayad yung pinaka rotor niya. Yan, okay na, wala na yung tunog niya, no? Tahimik na rin siya. Yun. So, kabit na lang. Lalagyan na natin siya rito sa bike stand. Okay na yan. So, yun lang gagawin natin guys. Dahil tapos na tayo. Yan. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kakalimutang mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Tapos notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na gagawin natin video. Yun lang guys, maraming salamat. Comment ka na rin sa comment box para talagang mag-request ka ng video sa akin na gusto mo ipagawa. Gagawin ko yan at lagi akong nagre-reply sa mga chat sa akin para talagang yan, smooth yung ating mga pinaggagawa na mga kalokohan. Yun lang guys, maraming salamat. Ride safe.